would have to have a cesarean. Is that something you would consider? I wouldn't rule it out completely. I have had lower surgeries. Oh, that's a good one. That's a good one. They're every 5 minutes apart now. Isang hindi ka panipaniwalang pangyayari sa mundo na mayroong lalaki na nabuntis. Alam mo, noong una kong marinig ito, natawa lang ako dahil iniisip ko isa lang itong kalukuhan sapagkat marami kaagad ang pumapasok sa aking isipan na kung paano nagkaroon ng fallopian tube. Ang lalaki, kumbaga yung parang mattress ba na kung saan nabubuhay yung bata. At isa pang pumapasok sa aking isipan na paano ilalabas ang bata. Kaya iniisip ko na isa itong malaking kalukuhan. Kaya ang ginawa ko ay kinumpirma ko kaagad ito kung gaano ito ka-genuine ang impormasyon na ito. Nang malaman ko na ito ay totoo, lumaki talaga ang mata ko. At ang mga katanungan na pumapasok sa aking isipan ay nandito rin sa video na ito. Kaya tara, samahan mo akong ibahagi sa iyo kung paano nangyari ang lahat ng ito. What's up guys? Maligayang pagbabalik sa ating bagong video. Sa video na ito, ating matutunghayan ng isang kakaibang pangyayari sa mundo na mayroong lalaki na nabuntis at nanganak. Sino ba siya at paano ba ito nangyari? Siya ay si Thomas Beatty na taga Germany na napaka-faithful sa kanyang asawa at hindi lang sa kanyang asawa pati ang buong pamilya. Si Thomas ay napakamasayahing tao at napaka-curious niya sa mga bagay na kanyang nakikita sa paligid. Mayroon na silang 2 anak sa kanyang misis na palagi niya itong nilalaro. Isang araw, biglang kinausap ang kanyang misis na si Nancy Beatty dahil mayroon daw siyang kakaiba na gustong ma-experience. Ang asawa niyang si Nancy ay tumawa lang sa kanyang reaksyon at sinabi ng kanyang misis na kung ano man yan ay nandito lang ako at handang suportaan ang iyong mga desisyon. Hanggang sa sinabi ng kanyang mister na gusto niyang ma-experience ang magiging isang buntis dahil gustong-gusto niya na malaman kung ano ang pakiramdam ng isang buntis. Noong una niya itong sinabi sa kanyang misis na si Nancy ay napabuhak-hak ito sa tawa. Dahil ikaw ba naman, lalaki ka tapos mabubuntis ka, ano ang reaksyon ng mga tao na makakakita sa iyo? Pero pinanindigan talaga ni Thomas ang kanyang desisyon na gustong-gusto talaga niyan ma-experience ang isang buntis. Hanggang sa pumayag na ang kanyang misis na si Nancy dahil mahal na mahal niya ang kanyang mister at ayaw niya itong magkaroon ng masamang karamdaman dahil lang sa mga bagay na hindi siya pinapakinggan at sinusuportaan. Noong pumayag na ang kanyang misis, nagtanong ito kung ano ang gagawin nila para ang lalaki naman ang mabuntis. At hindi inaasahan ng kanyang misis na si Nancy na nagre-research na pala si Thomas tungkol dito kung paano ang procedure para siya ay mabuntis. Kaya nang malaman ni Nancy ang buong procedure ay ikinonsulta nila kaagad ito sa mga eksperto para kumpirmahin ang kanyang kondisyon at ang magiging health condition ng bata kung sakaling matuloy ito. Nang ibinigay na ang resulta at sinabi na okay lahat, walang problema, dito na sila nagpasya na ituloy na ang IVF procedure. Kunting kaalaman lang, hindi ako si Kuya Kim ha. Ang ibig sabihin pala ng IVF procedures ay isang vitro fertilization. Ito ay isa sa mga mas kilalang uri na tumutulong sa reproductive technology. Gumagana ang IVF procedure sa pamamagitan ng paggamit ng isang kombinasyong mga gamot at mga pamamaraan sa pag-opera upang matulungan ang sperm cells to fertilize an egg at matulungan din ang fertilized egg para mabuhay ito at magiging isang bata at magiging normal ang kanyang kalagayan sa loob ng tiyan ni Thomas. Keep in mind guys, hindi ako doktor o nurse ha. Ang impormasyon na ito ay sinabi lang ni Thomas base sa kanyang interview sa mga TV stations dahil sobrang dami ang mga tao na nagtataka kung paano nangyari ang lahat ng ito. Sabi din kasi ni Thomas na yun din ang sabi ng doktor sa kanya kung paano nila ginagawa ang procedure na ito. At nang umabot na ang kanyang tiyan ng 8 months ay parang gusto niyang sumuko na at umayaw na sa kanyang ginawa. Dahil nga daw sobrang sakit pala kapag gumagalaw ang bata o sumisipa sa tiyan. At ang isa pang mahirap dito ay mabigat daw ito at ang hirap maglakad na para bang feeling mo na ito ay malalaglag. Sinabi din naman ni Thomas na hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Ang sa kanya lang daw
ay ang hirap gumalaw at mabigat pala talaga kapag mayroon kang dinadala at iniingatan. Ang kanyang misis muna ang tumatayo bilang isang ama sa bahay at gumagawa sa mga gawaing bahay dahil hindi makakagalaw ng maayos ang kanyang mister sapagkat ito ay mayroong dinadalang sanggol. Ang kanyang misis naman ay walang problema at walang reklamo sa mga trabaho na kanyang ginagawa na dapat si Thomas ang gumagawa nito sapagkat napag-usapan naman nila ito ng maayos bago pa mangyari ang eksperimentong ito. Nang malapit na siyang manganak ay parang normal na nanay lang ang ginawa ni Thomas na kumonsulta sa doktor na kung ano ang health condition ng bata sa loob ng kanyang tiyan. At kinumpirma naman ng doktor na walang problema ang lahat at magiging normal ito paglabas ng bata. At dito na pumapasok ang napakaraming tanong sa mga tao sa buong mundo na kung paano ito lumalabas at kung saan dumadaan ang bata. Dahil ang imagination daw ng mga tao ay doon lalabas sa kanyang batuta. Ay sus Mariusip naman. Pero ang sabi lang naman ni Thomas na siyempre, cesarean ito. Ikaw ba naman kung iiri mo yan, idadaan sa iyong batuta, parang magiging missile na ito, na baka sasabog pa ito. Nang matapos na ang operasyon at lumabas na ang bata, ay laking tuwa ni Thomas na successful ang kanyang ginawa. Dahil hindi niya inaakala na sa simpleng plano na pumasok sa kanyang isipan ay magbunga ng isang malusog at normal na bata. Makalipas ang ilang taon nang ipinakita na ito sa TV ni Thomas kasama ang kanyang misis ay maraming tao ang natuwa at namangha sa kanyang ginawa. Ngunit napakarami pa rin ang taong hindi makapaniwala sa nangyari dahil siya lang ang nag-iisang tao na matapang subukan ang mga bagay na pwedeng magiging ikapahamak ng kanyang buhay. Dahil alam ng karamihan na kapag manganganak ka, ang iyong buhay ay 50-50 na. Oh my God! Si Thomas ay nakakakuha ng Guinness World Record noong 2010 dahil siya lamang ang nag-iisang lalaki na nabuntis sa buong mundo. Kung makikita mo sa video na yan, sa kanyang interview sa TV stations, ay sobrang proud niya sa kanyang ginawa dahil successful ito at healthy talaga ang bata. At siya lang din talaga ang bata na dinala nila sa kanilang interview para makita sa publiko na walang problema at nagiging maayos ang kondisyon sa bata. At isa na namang nakakamanghang kwento ang ating nadiscover mga kaibigan. At kung napabilib ka sa ginawa ni Thomas sa kanyang buhay, ay huwag mo naman sanang kalimutan na i-share ang video na ito. At kung napapangiti kita sa video na ito, pakipindot naman ang like button. At kung gusto mo lang naman na magiging updated ka kapag mayroon na tayong bagong video, mag-subscribe ka lang at i-click ang bell. Hanggang dito na lang at shoutout na rin sa ating mga solid supporters.